Okay guys, so for today's video ay tuturuan ko po kayo ng paano gamitin ang kilalang cutting equipment. Yun po yung oxyacetylene combination by the oxygen and acetylene. So ngayon po ay ang una-una nating gagawin ay ang pag-setting po ng ating mga valve. So meron po tayong gauge dito. Ito po ay high pressure gauge at ito po ay low pressure gauge. So ngayon po, ang unang-una ay bubuksan po natin itong main valve ng oxygen. So, kailangan nakatayo lang po tayo dito sa gilid ng sa right side. And then bubuksan po natin ito ng dahan-dahan, slowly but surely. Ayan. Ito po ay full. Tandaan po natin, take note, full open po. So ngayon, kung makikita niyo po, dito sa high pressure gauge, ito po ay, ang susukat po, ang purpose po dito ay sumusukat ng laman sa loob. So ngayon, kakaunti na lang yung laman kasi ginamit namin kanina. And then, bubuksan po natin ito. Kung dito po ay full, ito po ay nasa 45 degree lang. Nasa 45 degree. So, pansinin niyo po ito, yung high pressure gauge. Ayan. Nakikita nyo po, tumaas. And then, 45 degree po yung ating open. Ayan po, tumaas. Then, kung na-open na natin yung ating main valve, ang susunod ay yung ating low pressure gauge. So, ito pong dalawang adjustment regulator po natin, yan po yung ating gagalawin. So, kung makikita nyo po dito, meron pong arrow na high. So, ang ibig sabihin po niyan ay ang rotation na clockwise. Yung rotation po clockwise, yan po yung setting pataas ng ating low pressure gauge. Yan po. So ang setting po natin sa oxygen is approximately 4 to 5. Ayan po. 4 to 5. And then yung setting po natin dito sa low pressure gauge sa acetylene is 3 to 4 lang po. Ayan, dahan-dahan lang hanggang umabot yung gauge dito sa target nating 3 to 4,000 PSI. Ayan po. Ayan. Ngayon, pag na-setting po natin yan, okay na po yan. So, pupunta po tayo dito sa torch. So, notice po, ito po ay bagong torch natin. So, bago rin po yung ating tip. Ginamit lang kanina. No? So, this is not defective torch. So, actually, this is a functional torch kasi nagtuturo tayo sa mga estudyante. Ginagamit for training purposes. So, dapat functional yung ating torch. At always na malinis po. Okay, so ngayon, bubuksan natin ito po yung una natin bubuksan, yung may kulay blue. Ito po ay nasa oxygen. Oxygen po yan. So, katulad nun sa main valve, dapat full open din ito. Ayan. I-full open lang po yan. Yung rotation nito ay magkakaiba. Ito ay papunta dito. At ito naman ay papunta dito. Ayan. Okay? So, ito lang po yung munang i-open natin. So, kung full open na, so hindi na natin gagalawin yan. Itong dalawa, ang tatlong ito, at saka ito lang yung i-operate natin. Kasi hindi naman lalabas yung hangin dito eh. Pero kung na full open na to, pwede na natin i-try, no? Ayan, lumalabas na yung pressure ng hangin. So ngayon, bago yan, wag natin kakalimutan yung PPE. Yung ating personal protective equipment, which is yung gloves, yung ating dark glasses, and then yung ating itong apron. So, yung tamang pagsuot ng apron is hindi po na ganyan ha. Dapat itataas po yan. Para protektado yung ating katawan at saka yung kamay. Yan. And then, meron po tayong tube. So, ito po yung magsisilbi na mask. Para hindi natin malanghap yung usok.
And then, ito pong gloves. Siyempre, mainit po ito at kailangan natin ng protection sa kamay. So, take note po, safety first. Always safety sa mga gagamit po ng oxyacetylene. Ito po ay nakakatulong sa atin pero number 1 din na makaka-create ng disgrasya kung tayo po ay hindi marunong. So dapat ng proper training po dito. Ngayon, kakailanganin itong ano na to, steel rule. And then, yung ating choke stone. So, bubuhitan lang po natin ng spray. Ito ba? Ang spray. Ganyan po. Bubuhitan natin ng spray dyan. Ayan. Para may guide po tayo sa pag-cutting. Yung next natin na gagawin, may guhit na po para malaman natin kung yan po ay ito pa yung guide natin para straight po yung ating cut. So next is, ito na, mag-uumpisa na tayo mag-setting. So bubuksan natin ito katulad doon sa main bag na 45 degree, kaunti lang. Ayan. At saka, gagamitin natin yung igniter. Wag po lighter igniter po. Para mag-start ng apoy. Ayan. So di ba nakikita nyo yan? Kaunting apoy and then may itim na usok. So para po lumakas yan, ito po yung kailangan gawin. Ayan. Hipihitin nyo lang yan ng dahan-dahan hanggang lumakas yung apoy at mawala po yung itim na usok. Ayan. Huwag masyadong malakas kasi hindi naman po sobrang kapal yung ikakat natin eh. Ang next natin gagawin, pag nawala na yung maitim na usok, ang next natin gagawin is ito. Dapat dahan-dahang bubuksan natin to. Nakikita nyo po? Kung nakita nyo po yung nasa dulo na kulay blue, ito po nasa dulo na yan, yan po ay tinatawag na sharp cone. No? So yung sharp cone ay parang matalim na kulay blue, light blue, yung ganyan. And then, para free na siya for cutting, ito po yung i-press natin, yung cutting bit lever. I-press po natin yan para malaman kung umiiba tong ano natin, yung sharp cone. Ayan. So kung hindi na siya naiba, pwede niya siyang pang-cut. Before ka mag-cutting, kailangan mong subukan muna kung maaabot mo yung magkabilang dulo ng plate. And then, kailangan mo pong i-melt dito sa dulo. Pag nakita nyo na melt na, then i-press nyo yung cutting jet lever at saka ng full, at saka magdahan-dahan na mag-travel. Ayan. Okay. So, ito po yung uunahin i-off. Ayan. Okay. So, yun lamang po. Yan yung tamang pag-cutting at pag-adjust ng ating cutting machine, no? O yung tinatawag na oxyacetylene. So, naway po may natutunan kayo sa video na to. Paki-share na lang, like, at pwede rin naman kayo mag-comment kung ano pa yung gusto nyo matutunan about oxyacetylene. So, yun lamang po. Goodbye po sa inyong lahat.